Swerte nating mga Pinoy dahil kapag nagutom, nandiyan ang kalye. Ang daming pagkain na masasarap dyan, yung mga street food. Hoy, kung hindi ka lang naman, tawag din, pihikan, di ba? Ang the best pa, Kuya Kim, hindi mo kailangan maglabas ng malaking halaga, uuwi ka ng busog. Ay, kwek-kwek lang eh. Kwek-kwek lang, di ba? O kaya na fishball. Ang iba dyan, gimmick na rin ang ginagawa natin para street food maging good food. Yes. Yan ang kwentong inalam ni Mark Salazar. Ika nga nila, kung gusto ng masarap, ay nasa kalye ang hanap. Sa dami ng pagpipili ang Pinoy street food, hindi ka raw mauubusan ng lalantakan. Ang binabalik-balikang isaw at calamares, binigyan ng bagong pakulo. Gourmet pulutan ng paandar na negosyo ng 38 anyos na si Angeli. Ang kanilang pritong isaw, ginawa ng sisig version. People order it for pulutan lang. Kapag pulutan lang siya, we know that it match with beers and all that. Pero ngayon, we noticed that even family, the whole family will order the sisig isaw na. Even the kids love it. Ang ideya sa pagluluto ng sisig isaw, galing daw mismo sa kanyang suki. There's a special homemade sauce na you cannot find it elsewhere. And then, hindi lang kami nagta-toppings ng simpleng onions, chili. We have our own toppings then. Sa paggawa ng sisig isaw, mano-manong nililinis ang bituka ng manok. Saka bubudburan ito ng asin at lemon juice. Sunod ay i-adobo ang isaw ng manok. Pakukuluan ito kasabay ng dahon ng laurel, luya, bawang, suka, toyo at paminta. Nakatutulong daw ito para mawala ang lansa ng isaw. I-drain ng adobo sauce, saka ito patutuyuin. Kapag may order, diretso na sa mainit na mantika ang isaw. Pagkaprito, gagawin naman ng special sisig sauce. Paghahaluin ang butter, bawang, sibuyas, sili, liquid seasoning, mayonnaise at espesyal na sisig mixture. Hindi ko in-expect na babagay yung sisig sa isaw, which is two of my favorites. So, masarap. Masarap din yung sauce. Nakakaubos daw sila ng 10 hanggang 20 kilo ng isaw kada araw. It's worth trying because first, affordable siya. It's only 180 pesos. And it's 100% clean. And I'm 100% sure that people will love it. Mula sa pagiging paborito, nilagyan naman ng iba't ibang lasa o flavors ng 33 anyos na si Giancarlo ang calamares. Art siya kasi ng classic recipe lang ng calamares. Pero eventually, nagkaroon kami ng other flavors. Flavored kasi kakaiba siya eh. No? Kakaiba siya. Hindi naman siya usual na nilalagay sa calamares or sa squid. Sa pagluluto ng calamares, una munang pinagulong sa breading ang hiniwang marinated na pusit. Saka ito ilulubog sa kumukulong mantika. Dapat daw hindi lalagpas sa 2 minuto ang pagpiprito para hindi kumunat ang pusit. Mamili lang kung classic, salted egg o garlic parmesan. Pagkatapos ay isawsaw ito sa kanilang homemade na suka. Malambot. Saka medyo crunchy siya. Sarap. Kaya po siya worth it i-try. It's because, yun nga po, it's a unique concept. Lasang-lasa mo po yung squid. Hindi siya tinipid sa squid. Sa kakaibang pakulo at bersyon ng mga paboritong street food, isa lang ang hindi mawawala. Ang panlasa ng mga Pilipinong hanap-hanap ang pagkaing swak at masarap. Ako, si Mark Salazar. At yan ang kwentong dapat alam mo. Alam mo,